Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksang ating tatalakayin sa oras na ito ay kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ano ba ang purpose o kaya pakay ng Diyos na tayo nilikha niya? Ang una natin alamin o kaya dapat maunawaan ang pamamaraan ng pagkakalikha ng tao, ang pagkakalikha ng Diyos sa mga tao. Ang mga tao na nilikha ng Diyos ay sila ang pinakamagandang sukat. Nilikha sila ng Diyos sa pinakamagandang sukat at pinakamataas na antas. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ang ibig sabihin yun ay katotohanan, sabi ng Allah, na aming nilikha ang mga tao sa pinakamagandang sukat o kay pinakamainam na antas, na ito ay hindi katulad ng ibang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung tignan natin ang ating sarili, makikita natin tayo ay mayroon tainga. Mayroon tayong paningin, mayroon tayong puso, na ang puso natin ay dapat natin gamitin kung paano natin makilala ang nag-iisang Diyos upang masuplihan natin ang pinakamagandang pamamaraan o pinakamataas na antas na ang paglikha ng Panginoon Diyos sa atin lahat. So iyan ang ating paksa kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malaman natin sa ating mga sarili, mismo ang ating mga utak, ating pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay nagbubuo ng mga impormasyon at nagsusuri. At dahil sa pag-isip na ito o kaya dahil sa utak na ito, nabuo niya ang mga magagandang gusali. Nabuo niya ang mga magagandang asosasyon na yun ay para sa kapakanan ng Diyos. Kung i-compare natin sa ibang mga nilikha, halimbawa itong mga hayop, mga manok o kahit anong hayop dyan, kahit anong gagawin nila, magtipon-tipon, magkaroon pa sila ng mga kapulungan para sa ikabubuti, wala silang magiging magandang resulta sapagkat sila ay hindi katulad natin. Kaya yan ang dahilan na tayo ay nilikha ng Allah sa pinakamagandang sukat at pinakamataas ng antas, tayo na mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ganun, bakit tayo nilikha ng Allah? Ano ba ang purpose ng Allah kung bakit niya tayo nilikha? Tayo ba ay nilikha ng Allah upang kumain lamang o kay mag-asawa o kay magpakaligaya lamang dito sa ibabaw ng lupa na ito'y pansamantala lamang na tinitirahan natin? So yan ay dapat natin isipin. Minsan ang mga tao, ito'y kaugalian ng tao. Minsan tatanungin mo isang tao kung bakit ka kumain, ito ay mabilis niyang sagutin na kaya siya kumakain sapagkat ito ay isa sa pangsuporta bilang kalusugan upang magkaroon ng kalusugan ang kanyang katawan, upang siya mabuhay. Napakadali sagutin. Kahit sinong tao na tanungin mo kung bakit siya kumakain, sila ay makasagot sa pangsarili nilang pag-isip na kaya sila kumakain upang sila ay magkaroon ng lakas, upang sila ay mabuhay bilang pangsuporta sa kanilang katawang tao. Yan ay madaling sagutin. Ganon din kapag tanungin mo ang isang tao kung bakit siya nagtatrabaho o kaya bakit siya naghanap buhay, ito ay madaling sagutin ng kahit sinong tao na halos magkapari-parihas ang kanilang mga sagot. Magkakaibang tribo, sila ay halimbawa Ilocano o kay Kapampangan o kay Arabo at iba pang mga tribo. Kapag tanungin mo kung bakit siya nagtatrabaho, bakit siya naghahanap ng buhay, ito ay madaling sagutin, madali nilang sagutin na kaya sila nagtatrabaho upang ito ay magkaroon ng sariling pamumuhay. Upang sila ay magkaroon ng pangsuporta sa kanilang katawan o sa kanilang mga pamilya.
Subalit kung itanong mo sa tao, sa ibang mga tao, kung bakit sila nilikha ng Diyos, ito ay magkaroon pa ng iba't ibang mga kasagutan na hindi magkakatugma. Ang iba, akala nila ay sila ay nilikha lamang ng Diyos upang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, o kaya upang sila ay makapag-asawa, o kaya upang sila ay magpakaligaya sa mga pansamantalang kaligayahan dito sa ibabaw ng lupa. Ang iba namang mga tao na sila ay ginawaran ng Diyos ng tamang pananampalataya, sila ay makasagot na ang kanilang sagot ay kaya sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang purpose ng Allah ay upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang katanungan, kahuli-huling katanungan na nabanggit ko, na minsan nagkakaroon ng iba't ibang mga kasagutan depende sa pagkakaalam o kay pananaw ng ibang tao. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa tayo ay nilikha ng Allah sa pinaka magandang sukat at pinakamataas ng antas, at walang nakakaalam kung bakit tayo nilikha ng Allah at ano ba ang purpose ng Allah kung bakit tayo nilikha, maliban lamang sa turo ng Islam na ito sa pamamagitan ng kanyang mga sugo na sinugo niya dito sa ibabaw ng lupa. Isang talata mula sa Quran na magbibigay ng kasagutan. Magbibigay ng kasagutan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ba ang purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y sinabi niya sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog, sa pinakamalapit na pagkakatagalog, walang dahilan, sabi ng Allah, okay, wala akong purpose kung bakit ko nilikha ang tao at saka jin. Ang ibig sabihin ng jin ay yung mga engkanto. Kung tama ang translate ng jin ay engkanto, ay yan ang kanyang kahulugan. Walang dahilan, sabi ng Allah, kung bakit ko nilikha ang jin at saka tao maliban lamang sa isang bagay. Ano ba yung isang bagay na yun? Yun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun. Maliban lamang, sabi ng Diyos, na ang dahilan kung kaya ko nilikha ang tao at saka jin upang sambahin nila ako. Ibig sabihin, dito sa ibabaw ng lupa ay meron tayong tungkulin. Tungkulin natin sa Allah na siya ay sambahin. Tungkulin natin sa Allah na siya ay kilalanin upang siya ay masamba. Sapagkat mahirap mo sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo siya kilala. Kailangan kilalanin mo siya upang masamba mo ang tao, sapagkat ang tao ay likas niya na siya ay sumuko. Likas ng tao na siya ay sumuko, pero kapag hindi siya bigyan ng tamang turo, maaari siyang makasamba o kaya magkaroon siya ng mga sinasamba na ito ay taliwas sa turo ng tunay na sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang na sambahin siya sa tamang pagsamba. Itong tinatawag na pagsamba, mga kapatid, ito ay malawak. Minsan ang alam natin ng pagsamba ay ang pagdarasal, pagpasok sa moski, o kaya pagpasok sa simbahan. Pero ang pagsamba ay napakalawak. Yan ang tinatawag sa Arabic na ibada. Na ang pagsamba ay saklaw niya ang lahat ng gawain at mga salita, lantad man o kay lihim, na ito ay tumutugma sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi tumutugma sa kautusan ng nag-iisang Diyos, yung ginawang pagsamba ay walang kabuluhan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tungkol sa pagsamba, ito ay inshallah sa susunod na talakayan ay maaari natin talakayin ang tinatawag na pagsamba, sapagkat ito ay mahaba. Kaya gawin natin kung paano maintindihan kahit ito ay nasa maiksing pagpapaliwanag lamang. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yan ang susunod na ating talakayin, yung tinatawag na ibada o kay worship o kay pagsamba. Ano ba ibig sabihin ng pagsamba? At ano ba ang kabuluhan ng pagsamba? At sino ba ang sinasamba?
At sino ang mga taong kailangan sumamba sa Diyos? So hanggang dyan na lamang. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.